Magandang araw sa inyo, Sir Bob, at sa lahat ng mga listeners. Tawagin niyo na lang akong Joseph, taga Tagum City. Itong kwentong i-share ko sa inyo ay nangyari taong 2008 kung kailan muli akong nakatapak sa lugar kung saan namatay yung kapatid ko. Isa ang kapatid ko sa biktima ng bombing sa Francisco Bangoy International Airport noon o mas kilala sa tawag na Davao International Airport. Nasa high school ako na mangyari ang trahedyang yon na halos ikadurog din ng buong pamilya. Nang mag-aral ako ng kolehiyo sa Davao ay nadadalas na noon ang pagbisita ko sa lugar para magtirik ng kandila. Nagpapasama ako noon minsan sa mga kaibigan ko. Minsan ay binakasabayan din akong pupunta doon para lang makiusyoso. Death anniversary ng kuya ko nang samahan ako ng kaibigan ko na pangalanan natin JR. Gabi nang pumunta kami dahil gabi na rin ang labas noon sa university na pinapasukan namin. Hindi lang kami nagsindi ng kandila doon kundi tumambay din ng ilang oras. Pauwi na sana kami nang may marinig akong parang naglalakad sa loob. Tinanong ko si JR kung may pumasok ba sa loob o kung may tao ba siyang nakita. Doon lang kasi kami tumatambay sa labas ng departure area. Pero pakiramdam ko talaga noon ay may tao sa loob dahil sa mga yabag. Niyaya ako ni JR na pumasok. Silipin lang daw namin. Nauna siya naglakad na may dalang flashlight. Sumunod naman ako sa kanya. Dati kasi ay hindi naman sinasarado ang buong gusali kaya malayang makalabas-pasok doon. Yun lang at may curfew pa ng mga araw na yon kaya hindi rin pwedeng magpagabi sa labas. Nasa may pinto na kami noon at bubuksan na lang ni JR ang pinto nang bigla na lang kaming nakarinig ng pag-iyak. Imbis sa papasok kami ay bigla na lang tumakbo pabalik si JR kaya napasunod na rin ako sa kanya. Hindi naman ako gaanong natakot pero dahil sa reaksyon niya ay medyo kinalabutan na rin ako. Habang naglalakad kami paalis doon, pakiramdam daw niya ay may nakasunod sa amin. Ayoko namang takutin ang mga sarili namin kaya nilingon ko ang sinabing wala namang nakasunod. Pero pinagpilitan niyang meron talaga. At yun ang pinagsisihan ko. Dapat ay hindi na ako muling lumingon pa. Dahil paglingon ko ay may nakita akong puting usok na para nakasunod sa amin. Wala isipan sa amin kung ano yon. Wala namang apoy o baga sa lugar at hindi naman din fog yon dahil hindi naman malamig nung gabing yon. Kaya sinabi ni JR na hindi lang yon basta usok, baka espiritu daw yon ng gumagala sa lugar. Kaya simula nun ay hindi na kami bumalik doon. Noong mga panahon na yon ay hindi pa siya tinatawag na haunted. Pero lately, after pandemic, may nagsasabi na may nagpaparamdam na sa lugar na yon. Lalo at naging facility din yon nung panahon ng COVID. Nung taong 2023 ay nagkaroon ako ng time na maapunta sa mga barkada ko sa Davao. Nagkayaan kaming sumilip sa lumang airport. Parang pare-pareho naming nakahiligan ang manood ng mga katatakutan. Ito ang mga barkada ko ay nag-ghost hunting na rin kahit yung isa sa kanila ay Muslim. Ang alam ko kasi sa religion nila ay bawal ang mga pag-ghost hunting na yan. Nayaya lang nila ako nung sumama sa kanilang mag-ghost hunt sa abandonadong airport. Ayoko nga sana dahil naaalala ko lang yung kapatid ko tuwing natapak ako doon. Kaso lang ay kinulit nila ako ng kinulit hanggang sa mapapayag na ako. Sa amin namang magbabarkada ay ako ang mahilig makinig ng mga horror narrations sa YouTube kaya naisip ko ding ibahagi itong karanasan namin nung mag-ghost hunting kami. Nakasarado na noon yung madalas naming daanan pagpapasok sa abandonadong airport kaya sa exit na kami dumaan. Nang pasukin namin yung maayos pang bahagi ng building ay andoon pa ang ilang ginamit noong nasa pandemic. Medyo maliwanag pa noon kaya wala ding nangyari. Kumain na lang kami ng hapunan at bumalik nang magdidilim na. Doon ko ulit naramdaman yung kakaibang kilabot nang papasok pa lang kami ng building. Andoon din si JR at panay ang kwento niya tungkol sa naranasan niya noong nasa college pa kami. Habang naglalakad kami sa loob, parang ang bigat sa pakiramdam. Medyo sumasakit na rin yung ulo ko.
Nagkukwentuhan kami noon nang bigla kaming pinatahimik ng isa naming kasama. May narinig daw kasi siyang iyak ng bata. Natahimik kami at pinakinggan yung sinasabi niya. Meron ngang parang mahinang pag-iyak yon. Hindi siya tuloy-tuloy. Para lang mahinang echo, kaya hindi namin matukoy kung galing ba yon sa loob ng building o sa labas. Para nag-iba rin yung temperature sa loob. Lalong guminaw at parang ang dami na amasid sa paligid. Kakaiba talaga yung pakiramdam kapag gabi ka na pumunta doon. Ramdam mo yung kilabot sa lugar na inabandona ng maraming taon. 20 years mahigit na yon buhat ng pasabugin. May isa sa amin ang malakas yung pakiramdam at bigla daw siya ng hina nang maglibot kami doon malapit sa sinabugan. Ang bigat daw ng lugar at parang pinipiga yung puso niya sa di malamang dahilan. Maya-maya ay masuka-suka siya nung lumayo sa amin. Ubo siya ng ubo. Nang medyo mahimasmasan ay nag-aya na siya na umalis kami doon sa lugar. 4 pala kaming nagpunta doon at lahat kami ay nakaranas ng kilabot. Halos lahat kami ay mga walang kibo ng pauwi na. Isa ang lugar na yon sa may mabigat na pinagdaanan, kaya hindi imposible na hanggang sa ngayon ay may mga kaluluwa pa rin ng namatay ang hindi matahimik. Baka isa pa nga yung kapatid ko noon na naghihintay lang ng pagdating ng tiyuhin namin. Graduating na kasi noon sa college si kuya at baka hindi pa nga siya natatahimik. Marami pa kasi siyang pangarap para sa amin. Naalala ko pa nung gabing yun ay napanaginipan ko siya. Para pa siyang buhay na buhay. Kinabukasan, bumalik ako doon sa old airport para ipagsindi siya ng kandila pati na rin yung mga namayapa. Pero sana talaga ay tahimik na ang kaluluwa ni kuya. Hanggang dito na lang sir ang kwento ko. Maraming salamat sa pagbabasa. Hi po sa inyo, Sir Bob. Ako si Rosalie, taga Baguio. Isa po akong OFW dito sa Bangkok, Thailand. 45 years old at mahigit 10 taon na rin nagtatrabaho sa labas ng Pilipinas. Ang karanasang ito ay pinasulat ko pa sa anak ko at siya na rin yung bahalang magkwento sa inyo sa pamamagitan ng mga kwento ko sa kanya. Sanay na akong bumiyahe sa labas ng bansa. At nakailang balik na rin ako dito sa Thailand. 2 years ang kontrata ko at nakailang uwi na rin ako sa Pilipinas. Itong huling balik ko sa Thailand ang hindi ko makakalimutan. Nangyari ito sa Suvarnabhumi Airport. Kaarating ko lang noon nang biglang sumama yung tiyan ko. Dapat ay hindi na ako magsi-CR noon at paabuti ko na lang sa bahay. Pero hindi ko na kinaya dahil ang sakit talaga at pakiramdam ko ay may lalabas na. Nagdali-dali akong pumunta ng CR at muntikan pa akong mamali o maligaw dahil hindi ako makagamit sa CR ng arrival. Gabi ang dating ko noon at medyo kakaunti na lang yung taong nagbabanyo dun sa arrival. Pagpasok ko ay may palabas na ring ilang pasahero. Sobrang tahimik sa loob. Parang mag-isa lang ako noon kaya laking pasalamat ko dahil makakabawas ako ng walang alinlangan. Nang bigla na lang may umiyak sa CR noon. Hagulgol na nga siya ng isang babae. Sa isip ko, mukhang may nangyari sa kanya, broken hearted. Tapos biglang tumahimik. Nang makalabas na ako ng cubicle, syempre diretso ako sa sink at naghugas. Pinakinggan ko kung saan nanggagaling yung pag-iyak. Nasa may dulo yon kaya dahan-dahan akong lumapit. Baka ako kailangan niya ng tulong. Kakatukin ko sana, pero bumukas ng bahagya yung cubicle. Nang tuluyan kong buksan ay walang tao. Kaya ang ginawa ko, pinagbubuksan ko ang lahat ng cubicles na hindi nakalock. Walang tao at mag-isa lang talaga ako sa loob ng CR. Nangilabot ako ng sobra. Mabilis akong lumabas ng CR at naghintay sa mga baggages ko. Pagkarating ko noon sa bahay ng amo ko
ay agad kong kinuwento sa kanila yung naranasan ko sa banyo dun sa airport. Natawang kinilabutan pa nga yung amo ko nun. Kaya dapat daw ay nagbabaon ako ng gamot sa sakit sa tiyan. Uso daw talaga yung mga multo sa lugar nila, hindi lang sa airport, kundi kahit saan. First time ko kasing naranasan yon sa ilang years kong pagtatrabaho sa Bangkok, Thailand. Sinabihan pa nga niya akong magdasal at maligo daw ako ng may asin. Hindi raw namin alam, baka bad spirit na yon at nadala ko. Kung sakali man ay maggagala-gala pa raw yon sa bahay nila. Natatawa na lang ako sa matandang amo ko. Mabait naman din siya. Ito lang sir ang maikling experience ko sa airport sa Bangkok. Sana ay mabasa ninyo. Hello sa inyo Sir Bob at sa lahat ng listeners. Tawagin na lang akong Eka. Medyo matagal yun na po akong subscriber at taga-abang lagi sa mga uploads nyo. Isang araw nga ay naisipan kong magsulat at ipadala itong karanasan ko sa inyo. Nangyari to nung na-delay yung flight ko pauwi ng Rojas, Capiz. Halos kakatapos lang ng bagyong Ondoy kaya maraming delayed flights. Isa na nga yung flight ko ng alas 8 ng gabi. Makakaalis pa raw noon ng 11 PM. Naghanap ako ng pwesto sa waiting area kung saan makakaidlip ng maayos. Dahil halos punuan noon ang mga upuan ay doon ako pumwesto sa may dingding at sumandal. Wala nang pakialamanan dahil pagod na rin at inaantok ang mga na-delayed ang flights. Nagbutingting muna ako ng phone ko at nag-picture-picture. Nang antukin ay umidlip na ako. Nagising ako noon nang may tumabi sa akin. Kinausap ako at tinanong kung sa Rojas din daw ba ako. Tumangulang ako. Bata pa yon, halos kaedaran ko lang. Lalaki siya at may itsura. Pero hindi po ito love story ha. Maya-maya nun ay nagsalita ulit siya. Kanina pa raw niya ako tinitingnan. Muntik na nga akong mabulunan ng laway ko. Iba talaga ang iniisip ko nun. Pero nang mahina niyang sinabi sa akin na nakita niyang wala akong ulo, mabilis ko siyang nasampal dahil yun ang sabi ng lola ko noon. Kapag sinabihan daw ako na walang ulo o may nakitang doppelganger ay sabukin ko daw o kaya sampalin yung nakakita. Nagulat siya pero hindi naman umangal. Nagsorry pa nga ako noon pero kinilabutan ako sa sinabi niya. Sinabi niya na may third eye daw siya. Madalas daw siyang nakakakita ng mga ganon. Kung pwede raw ay magpalit ako ng damit o magsuot ng ibang damit. Hindi naman pwedeng magsunog doon kaya sabi ko pag naarating na lang ako sa bahay saka ko susunugin yung suot ko. Malinga-linga siya nun. Tinanong ko kung may nakikita pa ba siya. Wala daw sa iba at tumingin siya ulit sa akin. Sinabihan niya akong lumipat kami ng pwesto. Kinikilabutan talaga ako noon sa asta ng lalaki. Di ko alam kung ginugood time ba niya ako at pagtatawanan pagkatapos o di kaya ay modus. Pero doon ako namangha sa sunod niyang sinabi. May nakasunod daw sa akin, babae. Pero hindi daw malinaw ang itsura nito. Noong nakaraang buwan noon ay namatay ang best friend ko dahil sa leukemia. Sobrang dikit kasi kami noon. Kaso ay inuwi siya sa Bicol dahil doon ang probinsya ng mga magulang niya. Hindi ko nagawang maapunta sa burol niya dahil kasagsagan din ng exam namin. Nasa college pa ako nito. Nadalaw ko lang siya noong nailibing na siya. Umiyak na lang ako noon nang ma-realize ko na nakasunod pa rin siya sa akin. Hindi ko nga alam kung matatakot o malulungkot ako noon. Pero ang sabi ng lalaking nakilala ko sa airport, ipagdasal ko na lang daw. Hindi naman daw siguradong yun pa ang best friend ko o ibang kaluluwa na. Mukhang lapitin daw ako ng mga multo at nilalang. Mahina raw ang dungan ko o kaluluwa, kaya madali akong lapitan ng mga multo at elemento, kahit nga raw aswang. Naniwala naman ako sa kanya dahil bata pa lang ako noon
palagi na ako nagkakasakit dahil sa mga laman lupa at multo ng kamag-anak. Nag-alay ako ng dasal para sa best friend ko at pinakausapan ko siya na huwag nang sumunod sa akin dahil hindi din naman ako sasama sa kanya. Baka isa din kasi siya sa dahilan kung bakit nakitaan ako ng walang ulo noon nang nakilala ko sa airport. Nagkita ulit kami sa Rojas at kahit dito sa Manila ay naging magkaibigan kami ng lalaki. Hanggang sa ngayon ay magkaibigan pa rin kami at malakas ang third eye niya. Ipapaalam ko din sa kanya na ipinadala ko tong kwento para mapainggan niya. Gusto ko rin magpasalamat sa kanya noon dahil nakaiwas ako sa malaking disgrasya. Nadisgrasya kasi yung tricycle na sasakyan ko sana pauwi kung hindi niya ako inalok noon na sumakay na sa sundo niya at hinikot pa nila ako noon. Meaning, hindi agad ako dinerecho sa bahay. Kung hindi nila ginawa yon, baka kung ano nang nangyari sa akin, baka wala na ako ngayon. Thank you in advance Sir Bob sa pagbabasa nitong kwento ko. At sana more creepy stories pa sa channel nyo. God bless po. Magandang araw sa inyo Sir Bob at sa lahat ng listeners. Tawagin na lang akong Ann, taga-Taguig. Nangyari to ilang taon na nakaraan. Isinama ako ng boyfriend ko, mama niya at mga pamangkin na magsundo sa ate niya sa Terminal 1. Nagbiyahe kami ng gabi noon dahil mga 11 pa yung dating niya. Doon lang kami naghintay sa may arrivals area. May kasama kaming mga pamangkin noon na anak ng ate niya na uuwi galing Hong Kong. Yung isa ay babae na 11 years old at yung bunso naman ay 6 years old. Habang naghihintay kami sa labas ay biglang nagsalita itong bunso. Nakita na raw niya si mama niya. Tinuro niya kung saan papunta. Sigurado daw siya na si mama niya yon. Kaya sumunod kami sa kanya. Kahit ang sabi naman sa monitor ay hindi pa nakakalanding yung plane. Tinawagan yon ni tita pero unattended pa. Siguro kasi ay lumilipad pa. Kaya sinabi namin na baka hindi yon yung mama niya. Yun daw talaga dahil tumingin pa sa kanya at kumaway. Pero sa totoo lang ay wala naman kaming nakitang may kumaway sa kanya. Panay pilit niya noon na sundan namin si mama niya dahil baka sumakay na raw yon sa ibang taxi. Sinundan namin siya ng boyfriend ko. Muntikan pa siyang mabatukan ng tito niya dahil wala naman yung ate niya na sinasabi niyang puntahan nito. Ilang minuto ang lumipas, tinawag na kami ni tita. Tumatawag daw si ate at palabas sa ito ng arrivals. Gulat na gulat noon yung pamangkin niyang lalaki. Ganun na ganun din daw kasi yung suot ng mama niya na naglakad palayo. Pati daw ayos at bag na dala niya. Yun na yun. Hindi tuloy namin alam kung paniniwalaan ba namin siya. Ang sabi ko, baka doppelganger yon ni ate, pero sa boyfriend ko lang yon sinabi. Hindi na rin nila pinapansin yung sinasabi noon ng pamangkin niyang lalaki. Kumain muna kami sa labas bago umuwi. Doon na rin ako nakitulog sa bahay nila. Ilang araw lang ay nagkasakit si ate. Hindi malaman ang dahilan pero tuwing gabi ay nilalagnat siya. Akala pa namin ay dengue siya. Pero nang ipa-check up ay wala naman daw findings. Bukod sa mataas lang ang temp. Bigyan lang siya ng para sa lagnat. Mabuti at naniniwala din itong si tita sa mga elemento at multo. Pinatingnan niya si ate sa albularyo. Hindi kami makapaniwala na may naiinggit daw kay ate at kinukulam siya. Malaman-laman namin na kasamahan din niya sa trabaho at pinay pa. Nang magamot si ate ay sinabi ng albularyo na binadik daw niya sa may gawa nun kay ate ang pangungulam nito. Ilang araw ang nakalipas at nabalitaan naming nagbalak na rin daw umuwi yung kasamahan niyang yon. Biglaan dahil next year pa daw dapat ang uwi niya. Kinilabutan na lang kami nang malaman na pagdating daw nito sa arrivals area ng Naiyawan, bigla na lang daw siyang natumba at hindi na muling dumilat pa.
Namatay ito pagkalapag sa Pilipinas. Nakakakilabot talaga, lalo ang balik sa kanya. Magandang gabi sa inyo, Sir Bob, at sa lahat ng tagapainig. Itago niyo na lang ako sa pangalang Loisa, taga Kalinog, Iloilo. Hinding-hindi ko makakalimutan ang pangyayaring ito na ibabahagi ko sa inyo. Karanasan ko ito nung magbiyahe ako papuntang Manila. Nasa airport ako noon at naghihintay na lang ng oras ng flight ko. Habang nasa waiting area ay may tumabi sa akin na may katandaang babae. Nag-iisa lang siya at isang bag lang din yung dala niya. Nung una ay patingin-tingin lang siya sa akin. Hanggang sa magsimula na siya magtanong ng kung ano. Kung saan daw ba ako sa Manila, kung taga saan ako dito sa Iloilo at kung ano-ano pa. Sinagot ko naman yung mga tanong niya. Para asin naghahanap lang din siya ng mga kausap nun. Medyo delayed pa nga yung flight namin at gutom na ako. Tumayo ako noon para bumili sana ng makakain nang maglabas siya ng pagkain mula sa bag. Piyaya yon na ube flavor. Inalok niya ako. Tumanggi pa ako nung una dahil medyo nakakahiya. Pero pinilit niya akong kumuha kaya kubuha na rin ako ng peraso. Maya-maya ay may kinuwento siya sa akin. Parang out of nowhere, basta lang may maikwento siya. Hindi ko alam kung normal niya yon o may pagka-weirdo talaga siya. Kung malisyoso kang tao, unang tingin mo sa kanya ay para siyang aning-aning. Yung mga kwento niya kasi ay parang wala namang sense, tapos sasabayan pa niya ng pagtawa. Minsan, nagbanyo ako noon. Pabalik na ako noon sa pwesto nang makita ko siyang ngumingiti-ngiti tapos parang bibinubulong pa. Gusto ko sanang lumipat ng pwesto dahil nawiwirdohan na ako sa kanya. Kaso bigla naman akong nahiya. Nakita niya kasi ako. Hinayaan ko na lang siyang magkwento nun. Kung sino-sinong tao yung binanggit niya. Hanggang sa oras na ng boarding namin ay hindi siya humiwalay sa akin. Nagkataon pa na magkatabi kami ng seat sa plane kaya tuloy ang kwento niya sa akin. Nang maarating kami sa Manila ay mabilis akong bumaba at naglakad palayo sa kanya. Kinikilabutan na kasi ako. Naatulog kasi ako noon habang nasa flight kami. Naramdaman ko na bagyang hinawakan ng babae yung tiyan ko. Tapos may ibinulong din ito sa akin na lalo kong ikinagising. Naangisi ito nang lingunin ko habang nakahawak siya sa tiyan ko. Biglang pag-alis ng kamay niya. Ang alam ko, mas nauna akong bumaba ng plane kaysa sa kanya at nagmamadali pa akong naglakad nun. Pero pagdating ko sa arrival area kung saan naghihintay ng mga baggages ay nakita kong andoon siya nakatayo. Tiningnan niya ako at ngumisi, tapos ay naglakad palabas. Wala siyang dalang bagahe maliban sa isang bag na sukpit niya. Nang makuha ko na yung maleta ko ay nag-abang na ako ng taxi sa labas. Nagulat pa ako noon nang may tumawag sa akin. Nang lingunin ko ay nakita kong papalapit sa akin yung matandang babae. Nang may humintong taxi ay pinasakay lang niya ako ng una bago siya sumunod na umupo sa tabi ko sa likod. Makikisabay daw siya at madadaanan naman daw namin yung tutuluyan niya sa pupuntahan ko. Nalaman niya yon dahil sa pagkukwentuhan namin sa airport pa lang. Wala na akong nagawa nun. Hindi ko nga alam, yun bang kahit gusto kong umalis at makalayo sa kanya ay parang may puwersang pumipigil sa akin. Bali hinayaan ko na lang dahil bababa naman daw siya sa may Quiapo. Sa may Tayuman pa naman ako bababa nun. Maayos naman ang paghihiwalay namin. Hinatian niya ako sa bayad at ngumisi na naman siya nang maababa ng taxi. Tinanguan ko na lang siya nun. Pagdating ko sa tinutuluyan ko ay magpapahinga lang ako saglit pero naatulog ako. Paggising ko ay sobrang sama na ng pakiramdam ko. Halos hindi ako makabangon. Akala ko ay dahil lang sa pagod. Pero ang init ng pakiramdam ko at parang gutom na gutom ako.
Kumain ako pero parang hindi ko nun kayang pawiin yung gutom. Nagtaka na yung ate ko na siyang may-ari ng bahay na tinutuluyan ko. Sinuka ko lang yung kinain ko. Baka daw may nakain ako tapos hindi ako natunawan. Pero sobrang nagiinit yung pakiramdam ko at yung hilab ng sikmura. Nang bigla na lang akong namilipit. Buti na lang may kapitbahay sina ate na marunong manggamot. Nagulat pa nga siya nang hawakan yung tiyan ko. Napailing siya nun. Tinanong niya ako kung may nag-alok daw ba sa akin ng pagkain na hindi ko kilala o kung may tao daw ba na nakahawak sa akin nang hindi ko alam. Agad pumasok sa isip ko nun yung matandang babae na nakasabay ko sa airport at sa plane na hindi ko naman alam yung pangalan. Para kasing habang kinakausap niya ako, naatingin lang ako sa kanya. Sinabi kong meron at naasakayan ko ito sa eroplano at taxi. Mukhang balak daw akong yang gawin at mukhang susundan pa raw ako nito. May pinahid siya sa tiyan ko. Dinidiinan niya yung pagpahid doon at pinipisil yung sikmura ko. Doon na ako nakaramdam na parang may gustong lumabas mula sa sikmura ko papuntang lalamunan. Sobrang pait noon na parang inaasid ako. Paglabas ay malapot na laway na kulay dark brown. Guminhawa yung pakiramdam ko matapos kong maisuka yun. May pinainom pa sa akin yung ale para mailabas ko lahat ng nakain ko. Sobrang sama din ng lasa na masusuka ka talaga. Nang maisuka ko lahat ay nawala yung paghihilab ng sikmura ko. Sinabihan ng manggagamot si ate na maghanda ng bawang at asin at tiyak na dadalawin daw ako ng matandang yun sa gabi. Ang sabi ko, kahit pala dito sa Manila, may aswang din pala. Nakasabayan ko pa sa eroplano. Mas maraming araw sa Maynila dahil hindi sila mahalata. Kinagabihan nga noon Sir Bob ay may kumakalusko sa dingding ng kwarto namin mula sa labas. Agad bumangon yung asawa ni ate at nagsaboy ng asin. Natigil yung mga kaluskos. Marami kaming kapitbahay kaya siguro hindi yun nagtagal. Nang mamalengke kami ni ate, pakiramdam ko ay nakita ko ulit yung matandang babae. At kahit saan ako magpunta ay parang andoon siya. Kinikilabutan ako sa tuwing lumalabas ng bahay, lalo at hindi rin mawala sa isip ko yung mga pagngisi ng matanda. May pinasuot sa akin yung manggagamot na bracelet. Hindi raw ako malalapitan ng aswang kapag suot ko yon. Nag-aaral pa kasi ako sa college noon at nagbabiyahe sakay ng LRT. Minsan ay jeep, kaya kadalasan ay nasa labas ako. Nakikita ko pa rin siya noon pero bigla siyang nawawala. Di tulad nung hindi ko pa suot yung pulseras. Minsan ay parang sinasadya niyang salubungin ako at ngisihan. Pero pag suot ko yung bracelet, saglit ko lang siya nakikita. Hanggang sa nagtagal ay parang hindi na niya ako dinadalaw. Sinubukan ko na kasing magbaon palagi ng asin at bawang. Mabisa talagang pangontra yon sa mga aswang. Maraming taon na rin to nangyari. At sa tuwing naalala ko, hindi ko maiwasang mangilabot. Ito lang Sir Bob ang kwento ko. Pasensya na kung mahaba, pero sana ay mainarate nyo pa rin. Magandang gabi po Sir Bob pati na sa lahat ng mga katulad kong silent listeners sa channel. Ako si Thea from Aklan, pero sa Manila na po ako natatrabaho. Magpapasko noon nang umuwi ako ng Aklan. Delayed pa nga yung flight ng 1 oras. Sa Batan Aklan po ako umuwi. Bali 9 PM noon, wala nang masakyan maliban sa mag-rent ka ng taxi na sobrang mahal. May kamag-anak naman kami sa Kalibo. Pero inabot ako ng hiya na maitulog muna sa kanila. Kaya sa madaling salita, sa airport ako nagpalipas ng gabi. Hindi naman siya gaanong nakakatakot dahil marami-rami namang tao. May nagdadatingan galing sa ibang lugar at may nag-aalisan din. May ilan din akong nakasama noon sa upuan na nilagyan ko.
Mga bandang 10:00 yata yon, nakaidlip ako. Pagdilat ko ay wala na akong kasama. Nagpagala-gala ako ng tingin. May mga tao pero malayo sila sa akin. Nang may mapansin ako sa tapat ko na di kalayuan sa kinaroroonan ko. Medyo mapuno sa parting yon at konti lang ang liwanag na nakakaabot doon. May nakita akong parang patalon-talon. Akala ko nga nung una ay aso, pero ang laki niya. Parang yung malaking palaka ba. Bigla akong napatayo at lumapit sa may pinto ng arrivals. Isa pa nagbigay ng kilabot sa akin ay nakita kong para nagliliwanag ang mga mata ng nilalang na yon. Napatingin yon sa akin o baka nga matagal na akong tinititigan nun. Natakot na akong manatili doon sa kinauupuan ko. Lumapit ako sa guard at tinuro ko yung nakita ko. Mabuti pa raw at sa loob na ako magpalipas ng gabi. Pero sinubukan kong i-chat yung pinsan ko noon na makikituloy ako sa kanila. 11:00 pasado na noon ay sinundo nila ako ng tricycle. Habang nagbabiyahe kami ay may narinig pa akong paghuni ng tiktik. Mukhang sinusundan daw ako, sabi ng pinsan ko. Malayo-layo pa yung biyahe namin dahil sa Numancia pa ang bahay nila. Sinabi ko na hayaan na lang at mawawala din yon pagdating namin. Pero sa totoo lang ay sobrang takot ko na nun. Hindi pa kami nakakarating ng bahay ay wala na yon. Mukhang hinatid lang daw ako. Napaisip tuloy ako. Makakasakayan ko rin siya sa eroplano. Ewan ko lang. Tingin ko ay naaswang ako simula pa lang doon sa airport hanggang sa pauwi doon sa bahay ng pinsan ko.